Gusto mo bang mag-loan sa SSS? At nais mong alamin kung ano ba ang mga proseso at kwalifikasyon nito? Nasa tamang video ka. Dahil sa video kong ito, tatalakayin natin ang step-by-step process kung paano ba mag-loan sa SSS. At alamin din natin kung pasok ba tayo sa qualifications sa pag-loan sa SSS. But bago natin tatalakayin ang content na ito, hayaan nyo munang magpapakilala ako sa inyo. Ako po si Roel Mendoza Tanyo. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito, mag-comment ka if nakuha mo ang punto ng video kong ito, at kung may katanungan ka pa related to this content, huwag kang magdalawang isip na i-comment dyan sa baba. At kung may kakilala ka na hindi pa alam kung ano ba ang tamang proseso sa pag-loan sa SSS, i-share mo itong video sa kanya. At kung nais mo na tulungan ang channel ko na ito na mag-grow, just help me by just subscribing it. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, i-bell notification mo na. At samahan mo ako hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video ko ito. At kung ikaw ay handa na, akin ang ibibigay ang nais mong malaman patungkol sa pag-loan sa SSS. Ngayon, pag-uusapan muna natin, sino ba ang pwedeng maka-loan sa SSS? Ang pwedeng maka-loan lamang sa SSS ay ang mga employed, self-employed, pati na rin ang mga voluntarily paying members sa SSS. Ngayon naman, pag-uusapan natin, ano ba ang mga qualifications na ating dapat alamin para maka-loan tayo sa SSS? Unang-una, kinakailangan may contribution tayo na active. Pangalawa, at least 36 months na total posted contribution. Ang total posted contribution, ibig sabihin po niyan, sa isang buwan, meron ka pong naihulog na contribution sa SSS benefits mo. Or yung company mo ang naghulog sa benefits mo or contribution mo sa SSS, or ikaw mismo ang naghulog. So, kung ikaw ay nagtatanong sa akin ngayon, Sir, lumagpas na ako sa 36 months at nais kong mag-loan. Pero ang nangyari, sir, naka-stop ako sa pag-work ng ilang taon. Asa gusto kong mag-apply, pwede po ba? Ang sagot po ay hindi pa pwede na ikaw ay mag-apply ng loan sa SSS. Dahil kinakailangan kung mag-loan tayo, merong at least 6 months total posted contribution within a year before tayo mag-a-apply ng loan sa SSS. So, kung ikaw ngayon ay nasa trabaho, nakahanap ng trabaho, o nakalipat na ng kumpanya, or you are starting now a new job, so kinakailangan mong kumpletuhin muna ang 6 months para ikaw ay makapag-apply ng loan. So kinakailangan din na no pending loans, or wala tayong mga unsettled mga loans ba, or hindi nababayaran. Kung meron tayong mga loans na hindi nabayaran dati, so ang gagawin natin is babayaran natin yun. Kailangan bayaran natin yun. Siguro yung rason kung bakit hindi ka nakabayad is nakatigil ka sa pagtrabaho or lumipat ka sa ibang kumpanya. But kinakailangan nating isettle diyan para maka-avail tayo or makapag-loan na tayo sa SSS. Pero kung sa lahat ng qualifications ay pasok ka, then proceed na tayo sa proseso kung paano ba mag-loan sa SSS. So isa-isahin ko sa inyo para meron kayong reference or knowledge kung balak nyo nang mag-loan sa SSS. Ituturo ko ngayon ang proseso kung paano ba mag-apply ng loan sa SSS. Una-una, pupunta tayo sa Google at i-search natin ang sss.gov.ph. So, pag ma-search nyo naman yan, lalabas po yung website ng SSS. At kapag nakita nyo na po, just click lang po sa link po dyan sa Google. At makikita nyo naman po dyan
kung ano po yung website nila. So may makita po yung member login, member, my SSS registration, usap tayo portal, at saka marami pang iba. So medyo mahina yung internet ko, so pagpasensya niya. Screenshot ko na lang para mas madali. So kapag mapunta ka na dito, so ang gagawin mo is mag-login or either register. So sa atin, mag-login tayo. So kapag nakapag-login tayo, ilalagay natin ang user ID. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga passwords. And kapag okay na, so ang gagawin mo, click mo yung signed in. Kapag makarating ka dito, so makikita mo yung home, member info, inquiry, benefits, loans, services, payment, reference number, and marami pang iba. So ang gagawin mo is pupunta ka talaga sa purpose mo kung ano yung gusto mong kunin. So click mo yung loans, at makita mo yung mga loans na pwede mong pag-applyan. We have a salary loan, calamity loan, pension loan, consolidation of past due short-term member loan with condonation of penalty program. So ayun, so sa atin is gusto natin mag-apply for salary loan. So click natin ang salary loan. Next, ito naman yung lalabas. So ang gagawin mo, just click here para mapupunta ka sa next part sa process kung paano ba tayo mag-apply for salary loan. Kasi salary loan yung clinic natin na option. So ito na ang susunod. So dito ay mapupunta na tayo sa enrollment sa ating disbursement accounts. So una, kinakailangan natin enroll na ang ating bank. So pipili tayo ng mga banks kung ano meron sa atin. So i-check nyo ngayon kung ano ang available banks na sa inyo mismo nakapangalan. Kasi hindi pwedeng sa iba ipangalan or manghiram ka ng ATMs, hindi po pwede yun. Dapat mismo sa'yo. So sa akin, I have PS Bank and also Union Bank and Land Bank. So napakarami kong mga bangko na pwede kong paglalagyan ng aking loans. So ito ang ating gagawin. So hanap tayo kung ano yung best option na bank ang ating pwedeng gamitin. So sa akin, Union Bank, gamitin ko ito Union Bank. Once you had chosen, so ang gagawin mo, ilagay mo yung name mo at saka yung account number ng bank na gagamitin mo, at sa gilid naman may confirm disbursement account number. Okay, so dito naman tayo sa mga attachments sa ating supporting documents. So una-una, attachment sa ating proof of account. So isi-select natin kung ano ba yung type of document account na meron tayo na i-attach natin para proof na ano ba yung ipapakita natin. So kinakailangan picturean natin ng malinaw. Kinakailangan po na malinaw na kuha, dahil alam na yun naman po, kinakailangan clearer vision. So ito, may tinatawag tayong, so ito yung mga options: ATM card with account number and name, bank certificate na issued within a year, so for remittance receipt, passbook, screenshot of online mobile banking account, and validate deposit. So sa atin, yung option 1 ating pipiliin. Dahil ang meron tayo na supporting documents or proof of account is ATM card with our name. Pag mag-attach tayo, so click lang natin yung browse file at pipiliin natin yung clear capture ng proof of account natin or ATM. Ngayon naman ay ang ating i-upload is yung government issued ID. So nakalagay, upload a clear copy of one of your valid government issued IDs. So kinakailangan GPG or PDF format at saka 3 MB lang yung size lang picture. At ito naman yung mga tinatanggap na mga IDs. Once you're done with proof of account at saka yung ID, so dito naman tayo sa selfie photo. So ang mangyayari, hawakan mo yung proof of account mo at saka yung identification card mo na selfie. Okay, makita yung mukha mo at saka yung IDs mo. Pagkatapos ng lahat, so babasahin mo ito at lagyan mo yung box na sa ibabaw ng
malapit sa I-Certify, click mo yan at magkaroon yan ng check at enroll mo na. At ngayon, magtatanong yung your bank number will be submitted to SSS. So, do you want to continue? So, may option tayong cancel and okay. So, kasi gusto natin malaman kung tapos na ba or okay na ba. So, click. At siya nga pala, kinakailangan natin i-double check ang ating ini-enroll doon or tinype kanina kung tama na ba yun or mali. I-verify natin, double check natin ang pangalan, numero ng ating bank account para pagka click natin ng okay ay wala na problema. At pagkatapos ng lahat ay lalabas itong enrollment confirmation at babasahin mo lang yan kapag magsasabi sa yung you are successfully enrolled. So tapos na yung pag-i-enroll mo pero not totally na tapos na yung process, hindi pa. Kasi may tinatawag tayong tatlong bagay. Okay? Una, for branch approval, for processing approval, at saka active account. So para ma-check mo na ang status na iyong in-enroll na account, so punta ka lang po sa inquiry. Ito yung unang proseso. So pagkatapos mong ma-enroll lahat, so ang mangyayari, may makalagay dyan na for branch approval. So antayin mo lang kung kailan ba ang next process. Ang next naman dyan is for processing center approval. So mangyari doon is i-process na nila ang iyong ini-enroll na accounts doon sa kanila. Actually, ang gagawin mo dito, mag-aantay ka, paulit-ulit mong i-check ang email mo or ang account mo dito para malaman mo kung meron na bang update sa iyong pag-enroll or sa iyong salary loan. So pagkatapos noon, pagka na-okay na lahat, ito ang mangyayari. At kung active disbursement na ang iyong account, so punta ka agad sa loans at i-check mo ang apply for salary loan. And then, sa pag-apply mo ng salary loan, mayroong amount doon na pwede mong i-loan lamang. So, mayroong baba or taas. So, nakadepende yan sa'yo. And pagkatapos, makita mo na, so, apply mo lahat or lagyan mo ng detalye yung nakalagay dyan at pipili ka ng amount kung magkano yung i-loan mo. So, nakadepende sa'yo. Kunin mo yung pinakababa or pinakamataas or ubusin mo. Nakadepende yan sa'yo. Once nakapili ka na, so, magsabi yan na you have successfully submitted your salary loan application. Pero hindi pa yan talaga yung katapusan ng process na ito. Mag-aantay ka po dahil ang mangyayari, ipapa-certify mo ito sa iyong employer. So, ang mangyayari, pa-certify ka sa iyong employer at kapag nakapag-certify na, so doon na papasok ang inaasam-asam mo na amount na pinaglo-loan mo doon. So mag-aantay ka lang na ang amount na gustong i-loan is ma-credited within 3 to 5 days sa iyong account. And kapag makakuha ka na, libre mo naman ako. Cheers! Nasanay ang video kong ito ay nakatulong sa inyo para makapag-loan na kayo sa SSS. See you next time. Bye-bye!